Hello, good evening, brothers and sisters. Good evening, Doc. Good Good evening evening. po. Good Good evening. evening po sa lahat. Okay. Brother Ramel, Sis Laarn, good evening. Sis Teresita, Sis Marijon, good evening. Brother Catholic, good evening. Okay. Start tayo. Bro, Ramel, opening prayer tayo, bro. Ah, Sige po, Doc. Okay, mga kapatid, let us pray in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. And come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, over the light of the Holy Spirit, did instruct the hearts of the faithful. Grant that with the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, good evening sa inyong lahat. Ang mga andito ngayon sa Zoom at sa mga nanonood ngayon sa Facebook. And later naman sa mga nagsusubaybay sa YouTube. Welcome sa ating Wednesday Catechism Lecture, Faith Seeking Understanding. Ang topic natin ngayong gabi is about the Holy Eucharist. Eucharistic Adoration. Or other name niya, Adoration of the Blessed Sacrament. Okay. So, ano bang ibig sabihin ng Eucharistic Adoration? No? Or Adoration of the Blessed Sacrament? I'm sure familiar na tayo nito, no? Yung pagsasamba natin sa Eucharist. May nakikita tayo sa simbahan na dinidisplay ang Sacred Host, no? Ang Sacred Host. Tapos binibisita natin si Lord Jesus sa Blessed Sacrament sa isang maliit na chapel, no? Sa side ng simbahan or separate building or sa likod ng simbahan, no? So yun ang pag-a-adore. Pwede rin natin siyang kung ang simbahan natin ay walang specific chapel for Blessed Sacrament, kahit doon sa loob ng simbahan. Kasi may doon sa tabernacle, di ba? Andun siya sa loob. Yung kaibahan lang ay ang sa Blessed Sacrament ay makikita mo talaga, naka-expose. So, ang purpose niyan ay public adoration. So, yung sa loob ng simbahan, may tabernakulo yung sinususian. Doon pinapasok ang um, consecrated host. Hindi mo siya nakikita, no? So, itong exposition ay nilalagay siya sa glass container na may decorations nakapalibot, no? Usually gold-plated. Ang tawag po niyan ay ang monstrance, no? So, monstrance ang tawag diyan. Yung malaking consecrated host, no, nilalagay diyan for public adoration, for exposition, no? So, I'm sure halos lahat ng mga simbahan ngayon meron ng uh, Chapel of the Blessed Sacrament. At ang requirement po niyan, dapat kahit hindi kandila, kahit may konting ilaw, kahit electrical na ilaw, dapat nakasindi yan 24 hours a day. So, in honor as a vigil light para sa ating Panginoon. Dapat po hindi yan pinapatay. Kahit kandila or electric, kahit maliit lang, basta sa tabi niya, meron siyang 24 hours na nakailaw. Hindi siya dapat pinapatay. No? So, sa ibang mga simbahan sa ibang mga countries, no?
merong tinatawag na perpetual adoration chapels na 24 hours siya bukas. Welcome lahat. So sa atin dito, kadalasan close na siya, no? Pero may mga chapel sa ibang lugar na 24 hours at tapos nagpapalit-palitan ang mga adorers, no? Meron silang commitment na nagpapalit-palitan sila ng oras para meron talagang naka-vigil 24 hours. Okay? Now, so, ang pagsamba kay Jesus sa in front of the Blessed Sacrament, no, ay isang devotion din, no? So, sabi ni Saint Alfonso Liguori, of all devotions, no, adoring Jesus in the Blessed Sacrament is the greatest. So, after the sacraments, di ba, ang daluyan ng mga grasya, ang sakramento, yun ang pinaka mataas sa lahat ng ng daluyan ng grasya. After that, ang pinaka greatest sa lahat, no, ng daluyan ng grasya ng mga devotions, of all devotions, is adoring of Jesus in the Blessed Sacrament. No? So, kung hindi nyo pa nasisimulan, hindi nyo pa na-try mag-visit kay Jesus sa Blessed Sacrament, no? Ito yung pinaka greatest sa lahat. Excuse lang, palabasin ko lang yung aso. Okay. So, ito yung pinaka helpful sa ating lahat. No? Personally, no, when I decided to do Blessed Eucharistic Adoration, no, after the Mass every morning, diretso, pagkatapos ng Misa, diretso sa Blessed Sacrament, laki talaga ang epekto, no? Lalo na sa apostolate. No? I credit it, no, to the devotion to the Blessed Sacrament, yung mga maraming conversions. So maraming nagme-message, thank you for dahil sa mga ano. So hindi ka makaka-convert ng tao, lalo na babaguhin mo ang buhay ng isang tao, no? Iiwan niya yung buhay makasalanan o conversion pag sarili mo lang na effort, sariling talent mo lang. Hindi mo kaya. It is the Holy Spirit that opens the heart of people. No? Kahit ano kagaling mo pa sa mag-explain, ano ka pa katalino, pag hindi kumilos ang Holy Spirit, no? So, ang lahat na yan is through ng ating paghihingi ng tulong, no, for the conversion. What more effective it is, but pinaka-effective sa lahat ang ating devotion sa Blessed Sacrament. So, tataka ka, ilang taong ka nang sa ministry, sa tingin mo parang wala pang buhay na nagbabago, walang effect, walang direksyon yung apostolate mo. Most probably, ang rason yan is you are relying on your own efforts. Hindi ka nagre-rely, no? Hindi ka umasa sa power ng Holy Spirit from above, no? Sabi ni God, if God is not building the house, no, you are building in vain. So, pag nag-spend time ka sa Blessed Sacrament, actually, you are spending time in front of the living God. No? Sa buhay na Diyos. No? Kaharap mo talaga ang Diyos mismo. Hindi lang Espiritu.
Okay? Anong sabi ni St. John? Tingnan nyo, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. So, habang nakatingin kayo sa Blessed Sacrament, ang tinitingnan nyo, hindi ng Espiritu ni Jesus, kundi si Jesus mismo. No? Si Jesus mismo. So, anong gagawin natin pagpasok natin sa Adoration Chapel? So, dapat tahimik tayo. No? Mag-genuflect. Pwedeng isang tuhod, ilalapat, genuflect, or dalawang tuhod, or pwede nakadapa, prostrate, and make the sign of the cross. So, importante ipakita natin ang paggalang because tapos nakahubad tayo, walang sapatos, no? Walang sapatos because this is holy ground. Pareho kay Moses na pinatanggal ang kanyang mga sandalyas because it is holy ground. We are in the presence of the King of Kings and the Lord of Lords. Na mga seraphim, cherubim praising Him, no? We are in front of the King. So, kung tayo ay natutuwa kung maka-attend ng concert kasi makaka-autograph o makaka-handshake tayo sa mga artista, ano pa kaya ito, no? King of Kings and the Lord of Lords. So, pag andyan na tayo sa loob, pwede tayong pray ng ating mga favorite prayers. Doon natin i-pray yung ating mga nakasanayang mga prayers. Pwede tayong mag-rosary, pwede tayong mag-chaplet, pero silence. No? Hindi tayo nagsasalita kasi madidisturbo yung iba. Okay? Pwede tayong umupo lang, pwede mag-spiritual reading, doon ka magbasa ng Bible, no? Pwede ka magsulat ng journal mo, pwede ka mag-meditate about the passion of Jesus, no? The station of the cross, pwede ka magpasalamat, anything, no? Ito rin ang time na mag-contemplate ka sa acts of faith, hope, and charity. No? Or pwedeng andun ka lang, bumibisita, hi Lord Jesus, I'm here, my best friend, no? Enjoy the presence of Jesus. And this is the time that you can say, Lord, no? Speak to me, O Lord, your servant is listening. Listen to the voice of the Holy Spirit. So, also, pwede rin mong gamitin, before ka mag-confess, doon ka gumawa ng examination of conscience. No? So, in summary, there is no right or wrong way to spend the holy hour in your hour before the Blessed Sacrament. And also, kung hindi mo kaya ang isang oras, pwedeng 15 minutes, pwedeng 5 minutes, pwedeng kahit sandali lang. May mga taong bumibisita to say hello to the Lord Jesus. Pero, ang pinakamaganda, kung kaya mo, isang oras. No? Kahit isang oras sa isang linggo. Pero kung hindi mo kaya isang oras, at least, pwedeng 15 minutes, pwedeng 30 minutes, pwedeng 5 minutes. No? Depende sa iyong availability. Okay? There's no right or wrong to spend your hour before the Blessed Sacrament. Okay? You can pray, you can reflect, you can read, write, simply rest. Kahit ikaw magpapahinga ka, yung kagaya kay St. John the Beloved na he rested his head on the chest of Jesus, di ba? Parang ganun, ipapalabas mo yung lahat ng mga problema, mga hinaing, no? Express ka. One day, si St. John Vianney, no? May napansin siya isang farmer na bumibisita sa simbahan, tapos yung mga tools niya, nilalagay niya sa gilid, tapos nakaupo lang siya for many long periods, no? For long period, nakaupo lang siya. So, na-curious si St. John Vianney, tinanong niya, my friend, no? Ano yung sinasabi mo kay Jesus sa ating Panginoon sa itong habang panahon, sa ilang oras? Anong sinasabi mo? Ang sabi ng farmer, smile ang farmer, sabi niya, Monsignor,
I say nothing. No? I look at him and Jesus looks at me. No? Very simple faith and very profound faith. Doon namangha si Saint John Vianney. No? So, pwede ka bang pray? There's no right and wrong. No? Pwede ka mag-pray or pwede you do nothing. Just look at Jesus, look at His heart. So, every time I visit the Blessed Sacrament, I look at the center. Tinitingnan ko, yun ang heart ni Jesus. Yun ang, kasi interconnected lahat yan. Doon ang puso niya, yun ang Sacred Heart niya. Doon din, na-imagine ko rin yung dalawang rays na blood and water which flowed out from the heart of Jesus and the divine mercy. For divine mercy niya, yun ang puso niya nagmamahal. Yun din ang sinaksak na puso niya. No? Imagine ko, yun din ang puso niya na nakapalibot ang mga tinik. No? So, yun. So, itong experience na ito, nung encounter niya sa farmer, inuulit-ulit niya sa sermon niya ni Saint John Vianney na sa ating pagtingin lang kay Jesus, it will transform us. Sa pagtingin lang natin, no? Tinitingnan natin na with loving gaze, na may tingin na may pagmamahal sa ating Panginoon. It will transform us. Pero ako, hindi lang ako, ang ginagawa ko, hindi ko lang ako nakatingin. Bakit? Kasi yung may time na titingin lang ako, pero a lot of times nagpe-pray ako. Bakit? Para sa akin, kanya-kanya tayong estilo, madali akong mag-daydreaming pag wala akong prayer. Pag nag-pray ako, nafo-focus ang mind ko. Okay? So, kasi kung wala lang ako gagawin, tingin lang ako, pwedeng mababaling na sa papunta sa ibang iniisip ko. Kaya nakakatulong yung prayer sa akin. Tapos, may time na magre-rest at saka titingin lang kay Jesus. Pero a lot of times, ginagamit ko ito sa prayer. Okay? At marami rin ako mga insights na sometimes pinopost ko sa Facebook. Galing yan during my reflection during sa Blessed Sacrament. Sabi ni Venerable Fulton J. Sheen, no? Sabi niya, we become, magiging ano tayo, kung ano man yung tinitignan natin. No? We become like which we gaze upon. Kung ano pa natin titignan, ganun din ang mangyayari sa atin. So, beware. Paratay tayo nakikinig, nanonood kung anong mga pinapanood natin, nagiging ganun tayo. Kung ano man yung mga palabas, kung ano man yung mga intriga, chismis sa mga Facebook, TikTok, magiging ganun tayo. Pero if we look at Jesus Christ always, we become like Jesus Christ. No? So, it transforms our heart. When we decided, ni Mrs. at ako magsimba araw-araw, so kaya I gave up my marathon, I gave up training for the triathlon kasi umaga 5:30 ang misa, tapos nun. So I have to give up. So ibang exercise na lang. We notice talaga, iba ang takbo ng buhay namin. Minsan lang kami nag-aaway. At hindi mo ma-explain, bumabait ka. No? Hindi ka na masyadong mainitin ng ulo. At nagiging mas pasensyoso at kalbado ka. At dati hindi ako ganun ka-smiling. Nagiging dahan-dahan, nagiging smiling na. It will really transform your heart. Na? Proven and tested. Hindi mo ma-explain. Because tama itong sinabi ni Saint John Vianney, we become like that which we gaze upon. So Saint John Vianney spent many hours at night in front of the Blessed Sacrament. Yun ang sekreto niya. Yun ang secret weapon niya. No? So when we go to the Blessed Sacrament, let us open our hearts. No? And we come to Him and He will come to us.
So, ang tanong, bakit we adore Jesus specifically in the Blessed Sacrament, no? When we can pray to Him everywhere, pwede naman tayo mag-pray sa Kanya everywhere. Bakit punta talaga tayo sa Blessed Sacrament? Di ba? Present naman siya everywhere. So, bakit kailan tayo pumunta sa Blessed Sacrament? Sagot, ito. Yes, God is omnipresent. He is everywhere. Yes, He is everywhere. But, ang kanyang presence sa Blessed Sacrament is unique. Bakit unique? Kasi ang presence sa Blessed Sacrament is, ito yung word, substantial. Okay? Substantial presence. Andyan, hindi lang kanyang divinity, hindi lang kanyang pagka-Diyos, andyan ang kanyang pagkatao mismo, ang kanyang laman. So, hindi lang yung espiritu niya, ang pagka-Diyos niya, andyan din ang kanyang dugo, laman, pati kaluluwa. So, yung tatlong yan, body, blood, soul, divinity, laman niya, pati ang kanyang kaluluwa. Pagkatao niya yan. Andyan, hindi lang yung pagka-Diyos. Okay? Kuha niyo? So, sa ibang lugar, espiritu lang ni God. Pero ang kanyang laman mismo, ang physical, dahil alalahanin natin, huwag natin kalimutan na si Jesus ay 100% God at saka 100% man. No? So, hindi na natin nakikita si Jesus kasi umakyat na siya, pero iniwan niya ang kanyang katawan dito sa Blessed Sacrament. So, sabi sa Catechism of the Catholic Church, no, ang mode of presence ni Christ sa Eucharist, no, is unique. It is kaya ang Eucharist ay ang pinaka mataas above all the sacraments. Okay? So, kung tatanungin kayo, ano ang pinaka-importante sa lahat ng sacrament? Ang sagot, binyag, baptism, pinaka-importante dahil sabi ni Jesus, if you're not born again, hindi ka makakapasok sa kingdom of God. Kasi yun ang entrance. Hindi ka man makaka-receive ng Eucharist pag walang binyag. You become child of God sa binyag. The most important. Pero pag tinanong kayo, what is the highest? The sacraments above all, ang Eucharist. Kasi sa lahat ng sacraments, ang natatanggap natin ng grasya, daluyan ng grasya. Pero yung Eucharist, hindi lang ang grasya ang natatanggap natin, kundi ang tagapagbigay mismo ng grasya ang andyan. It is our Lord Himself. At lahat ng mga gawain ni Jesus, lahat ng sacraments, ay nagtuturo patungo sa Eucharist. No? Alam niyo ba ang akala natin, no? Ang Eucharist ay isang aspeto lang sa mga gawain ni Jesus dito sa buhay, no? Na institute niya ang Eucharist. Pero alam niyo ba na lahat ng mga salita ni Jesus, lahat ng salita sa Old Testament, lahat ay nagpo-point towards the Eucharist. Alam niyo ba? No? Dati hindi ko alam yan. Lahat pala ng mga kasaysayan sa Biblia, ginawa ni Kristo, lahat ng mga words niya, points, tinuturo niya tayo patungo sa Eucharist. Ang Eucharist ay katuparan ng lahat. The culmination and fulfillment of His entire mission. So, hindi lang ang Eucharist ay isang aspeto lang. It is the center of everything. No? So, He prepared humanity for this supreme gift. Imagine, kaya nga when we pray, give us our daily bread. Hindi lang yan yung kailangan natin araw-araw, pagkain, pera, pangailangan. Kundi sa Church Fathers, give us this super abundant bread. So, hinihiling natin ma-receive natin ang Eucharist every day or hindi mawawala sa atin ang Eucharist. No? So, naalala niyo yung road to Emmaus?
yung after siya namatay, naglakad siya, tapos kasama niya yung dalawang disciples, hindi siya kilala, papunta sa Emmaus, ilang oras lang naglalakad. Tapos, sinaysay ni Jesus ang buong salvation history mula kay Abraham hanggang sa kanyang kamatayan. Hindi niyo ba alam eh. Tapos, nung dumating na sila sa isang bahay, pinigilan siya, huwag ka munang umalis, dito ka na maghapunan kasi gabi na. O sige, pumayag siya. Tapos, he took bread, blessed it, break it, give thanks, and doon siya nakilala. Doon siya nakilala nung he break the bread. Nung nakilala na siya, bigla siyang nawala. Bakit siya biglang nawala? Kasi pinapakita niya na andyan na siya sa bread. So buong kasaysayan, he points it towards the Eucharist na andun na siya. Ito na ang katuparan ng lahat. Kuha nyo? Ganun ka importante ang Eucharist. So body, blood, soul, divinity. The whole Christ is there. No? So, tinatawag siyang the real presence. So, hindi ibig sabihin na hindi totoo ang presence ni God sa ibang mga aspeto. Pero, tinawag siya the presence in the fullest sense because ang pagkatao at pagka-Diyos ni Jesus ay andyan. Ha? So, during consecration, the most important part of the Mass, lahat tayo dapat nakaluhod. When the priest says, "This is my body," pagkatapos, sabihin niya, "This is my blood." So, when the priest says, "This is my body," hindi na ang pare ang nagsasalita, si Jesus na mismo. From third person becomes first person. No? Truly becomes Christ. So, siya ang parehong Kristo na ipinanganak sa Bethlehem, no? Na pinako sa krus. So sabihin niya, di ba sabihin natin, sana all yung mga disciples sa unang panahon, nakita nila in person si Jesus. Huwag kang malungkot. Nakikita pa rin natin si Jesus in person mismo in the Blessed Sacrament. Nakikita natin siya. Siya yan, physical. Physical, may laman. Hindi lang espiritu, may laman. Okay? That is Jesus. Now, bakit kailangan nating sambahin siya sa Blessed Sacrament? Hindi lang everywhere. Kagaya sa una ng panahon, sa Old Testament, yung Ark of the Covenant, dinadala nila kahit saan. Mananalo sila pagdala nila ang Ark of the Covenant. Nagsisimbolize ng presence of God. No? The real presence of God is in the Ark of the Covenant. Tapos, ang mga tao pupunta talaga sa templo para magsamba. Bakit? Kasi pinili ng Diyos na manirahan sa kanyang templo in a unique way. So, kasi kung kahit saan lang pwede siyang sambahin, hindi na pupunta ang mga tao sa templo. But God chose to dwell in a unique way in the temple. No? So ngayong New Testament, pinili ni Jesus, no, that the Eucharist is His permanent dwelling among us. Siya ay namamalagi sa atin habang buhay, no? Magpawalang hanggan sa Eucharist. So, adoration is the response of love. No? Adoration is the response of love. When you love someone, di ba? When you love someone, gusto mong spend time. Hindi yung tatawag ka lang,
Okay ba yung tawag? Pero anong mafe-feel ng parents pag sinorpresa mo, galing ka pa Amerika, uwi ka sa birthday niya? Iba talaga kumpara sa tawag lang, di ba? Iba talaga na bumili ka ng ticket, umuwi ka talaga, nagsakripisyo ka to spend time physically. So you desire to be where they are most fully present. Kahit sa iyong sinisinta, sa iyong nililigawan, ilang bukid man ang tatahakin mo, mapunta ka lang sa kanya physically, di ba? So, si Jesus din, He is waiting for us in the tabernacle, no? For a personal encounter. So, ito yung great gift niya sa atin, we have to respond to this great gift. Bibisitahin natin siya. No? So, kaya gaya ng sinabi sa Proverbs chapter 8, my joy, my pleasure, my delight is to be with you. No? Diba may kanta? I want to be where you are. I just wanna be where you are. Dwelling daily in your presence. So, ito. No? Saan ang pinaka-personal relationship, pinaka-presence sa Blessed Sacrament? No? Diba? Sabi, aakit na siya sa langit, pero nag-promise si Jesus, behold, I will be with you until the end of time. So, totoo ang sinabi ni God. Hindi lang spirit, physical mismo, andyan siya. No? Nag-aantay sa atin. Sa Catechism of the Catholic Church 1380, no? So, dahil siya ay aalis na, He wanted to give us His sacramental presence. No? He remains mysteriously in our midst through the Eucharist. So, naghihintay siya sa atin. Jesus awaits us in His sacramental love. So, dapat hindi natin siya tatanggihan. Let us not refuse the time to go to meet Him in adoration. So, nag-iisip ka ng mga kung ano-ano, mag-coffee sa mga Starbucks, kung ano-anong pupuntahan mo. Instead na magaganon ka, punta ka sa barkada mo, bisitahan mo siya sa Blessed Sacrament. No? Bisitahan natin siya. Let our adoration never cease. So again, no? Ang kanyang incarnate presence is fully real. So, kung gusto mong makapunta ng langit, ang pinakamalapit sa langit ay ang Blessed Sacrament. It is the closest we can get to heaven on earth. Kaya na sinabi natin last time, yung misa, ang misa talaga, andun. We are in heaven. No? Now, the Blessed Sacrament is the extension of the Mass. After the Mass, the next best thing is the Blessed Sacrament. We are really, literally in heaven during the Mass. So it is not just a symbol, The Blessed Sacrament or the Holy Eucharist is not just a symbol. Sabi ni Jesus, this is my body. This is my blood. So, may sinabi ba si Jesus? Basahin yung buong Bible. May sinabi ba siya, this is the symbol of my body. This is the symbol of my blood. Never. Wala kang masabi. Wala kang makita. Makikita mo lang, this is my body. Kung sinabi ni Jesus na ito ay katawan ko, sino tayo na susuwayin siya? At sabihin, hindi Lord, simbolo mo lang yan. Sinabi ko na nga, ito ay ang katawan ko. Hindi Lord, anong ginagawa ng ibang mga kapatid natin sa ibang sekta? Mga Protestante, born again, mga Bible, Baptist, mga ganon. Simbolo lang, hindi yan si Kristo. Idolatry daw pag sinasamba natin dahil simbolo, sinasamba natin ang tinapay. Sino ang mali? Sila ang mali. Sino sila na magsasabi kay Jesus na mali ka, simbolo lang yan, kung mismo si Jesus ay nagsabi, ito ay katawan ko. Ito ang dugo ko. Di ba? So, paano naging katawan niya? Through the power of Christ sa kanyang ministers, the priest. No? Pag sinabi ni Jesus through the priest, this is my body, yung mga accidents, anong ibig sabihin ng accidents
sa theology. Yung hugis, yung color, yung texture, yung lasa, yun ang mga accidents. Yung lasa, yung kulay, yung hugis, yung anyo, yung hitsura, yun ang accidents. Nananatiling tinapay yung accidents. Pero yung substance na hindi natin nakikita, yung kanyang mismong substance, ay naging kay Jesus na. No? Kaya maraming mga Eucharistic miracles na pinapayagan ni Jesus na mangyayari yung mga miracles na nagiging laman talaga, dumudugo talaga. Marami na kayong mga narinig na mga di ba? Marami tayong certified, no, by the church na legit na Eucharistic miracles. Kasi that is really Jesus. At kung magdududa ka pa talaga na simbolo ito, kahit sinabi na ni Jesus na this is my blood, this is my body, pinagdiinan pa talaga ni Jesus ulit sa John chapter 6 verse 51 to 58. Ang aking laman, kung dadagdagan ko, sinabi niya, ang laman ko ay hindi simbolo ha. Ang laman ko ay totoong pagkain. Pinagdiinan niya pa talaga, no? So, wala na talagang rason na magduda ka, no? My flesh is real food, hindi symbol. Hindi symbolic food. My blood is real drink, not symbolic drink. Real talaga, okay? So, kung totoong andyan siya, hindi lang ito para tanggapin natin sa ating katawan, kundi ito rin ay nararapat din nating sambahin. Worship Him, visiting Him as a living person. So, ang adoration ng Blessed Sacrament is the continuation of the Mass. No? Nagpapatuloy pagkatapos natin siyang tanggapin sa communion. So, ano yung mga benefits ng Eucharistic adoration? Ito yung mga benefits. Mayroong 48 na nakalista dito. Ang iba, medyo magkaparehas. Daanan na natin. Ito yung mga benefits. Nagiging matatag ka na against sa paggawa ng kasalanan. No? Nahihirapan ka mag-pray? Matutulungan ka to learn the art of prayer. Number 3, ma-improve yung pagtanggap mo meaningful ng Holy Eucharist. Matutulungan ka na hindi magiging lukewarm at hindi magiging mediocre, na magiging seryoso ka sa faith mo. Number 5, it will set your heart on fire. No? Diba? Lord, I want to love you with all my heart, mind, and strength. Sabi mo, love. Pero hindi ko kayang gawin you to love you. Visit the Blessed Sacrament always, and it will teach you to love God. Sabi mo, Lord, love mo ako. Pero hindi ko masyado ma-feel. Visit Him always, and matutubo, you will learn to appreciate kung gaano kakalab ni Christ. Huh? So, mga bad habits, gusto mong ma-break, Blessed Sacrament. It blesses our families, no? It gives us interior peace in our soul. No? Gusto mo ng interior peace? Talo pa ang mga psychiatrist o mga gamot-gamot yan. No? It helps towards the salvation of souls. Nagbubunyi si Mama Mary at saka si Jesus every time we visit. We visit Jesus face to face. Nagiging aware tayo sa love ni God, kagaya ng sinabi ko kanina. No? Magiging aware tayo ng mga gift ng Holy Spirit. No? Magkaroon tayo ng knowledge, no? Through spiritual reading, no? Nadidipin ang ating relationship sa Holy Trinity, Father, Son, Holy Spirit. Nag-i-increase ang ating spiritual strength. And then,
mas lalo tayong magkakaroon ng gana na bumisita lalo sa Blessed Sacrament. So the more you come, the more you want to visit. Proven and tested ko na yan. No? May time na kahit may oras ako, dadaan lang pupunta kasi gusto mong mabisit yung best friend mo. No? Gusto mong ma-increase yung love mo sa ibang tao, to, di ba sabi ni Lord, love one another, to be more charitable to others, to be more helpful, to be more generous to others. Magiging mapagbigay ka, maging charitable ka if you visit always. Gusto mong maintindihan lalo ang Catholic faith, ganun din. No? At magkakaroon ka, mas maintindihan mo yung purpose mo sa life. No? Anong role mo dito sa buhay, anong purpose mo sa life. You will become more thankful, gratitude, no? Sa mga pare, kung gusto nyong dumami ang mag-attend ng misa, gaya ng ginawa ni Saint John Vianney, Eucharistic adoration, no? Devotion to the Blessed Sacrament, mas lalong dadami ang magsisimba. Deepens the faith in the real presence. Gusto mong ma-evangelize, gusto mong daming conversion of sinners, no? Yan, ito yung sekreto. No? Kaya, kayod ka ng kayod, Bible study ka ng Bible study, walang nagbabago, wala ka nako-convert, kasi umaasa ka sa iyong sariling power. Ang nuclear power ay nasa Blessed Sacrament. No? So, you are adoring Christ more, God the Father more. So, yung city mo, yung bansa mo, magkakaroon ng peace, no? Blessings in your city, in your society, no? Mag-i-increase yung holiness mo. At minsan may time na parang ayaw kong gumising, ayaw kong magsimba ng maaga kasi nakakatamad, no? Ang iniisip ko, ilang kaluluwa sa purgatory ang matutulungan ko pag ginawa ko to. Kasi it delivers many souls from purgatory every time you visit the Blessed Sacrament. So, kung minsan iniisip mo, hindi ko na kailangan to, huwag mong gawin para sa sarili mo, gawin mo para sa iba. For the conversion of sinners. Ilang mga sinners ang mako-convert? Ilang mga souls sa purgatory ang mapupunta sa langit? No? So, yun, conversion ng mga fallen away Catholics, mababalik. No? Conversion from their sinful lifestyle. Magkakaroon ng maraming vocation, mga pare, mga good marriages, mga priests, communities. No? At na-document at proven and tested sa lugar na maraming nagde-devotion sa Blessed Sacrament, nagde-decrease ang crime. Lumiliit ang crime rate at ibang pang mga kasamaan. It builds up Christian communities. No? So, ito yung totoong ecumenism. Kasi kahit ano ka pa, protestante ka pa, saksi ni Jehovah ka pa, kahit hindi ka nabinyagan, atheist, pwede kang pumasok. Everyone, even non-Catholics are welcome in the Blessed Sacrament. As long as hindi lang mag-iskandalo doon at mag-observe ng proper decorum. No? It reduces anxiety, stress, nervous tension. At marami pang iba. And you will gain the protection of the Immaculate Heart of Mary. At help souls to remain in the state of grace. Gusto mong ma-remain in the state of grace at hindi ka mamamatay in the mortal sin, devote time to the Blessed Sacrament. At ito ay patikim ng langit. Ito yung pinakamalapit na lugar sa langit because it is where your God is. No? Si Saint Teresa
of Calcutta, no? Si Mother Teresa of Calcutta. Ito para sa kanya, ito yung kanyang no? Ito yung sikreto niya kung bakit ang kanyang success sa kanyang ministry, sa kanyang mga Sisters of Charity. Kaya inaano niya, no? Obligado, no, ang kanyang mga sisters na mag-spend ng holy hour before lumabas sa kalye at mag-serve sa poor. Kasi doon sila huhugot ng lakas. Kagaya kay Mary and Martha, di ba? Gawa lang ng gawa si Martha, pero walang prayer. Yun ang represent ni Mary sa harap ni Jesus, nakatingin kay Jesus. Yun ang gusto ni Jesus. Yun ay example ng adoration of the Blessed Sacrament. Gawa ka ng gawa, wala ka namang spend time sa harap ni Jesus, wala kang power. Okay? So kaya nakagawa sila sa extraordinary work, kaya nilang maglinis ng mga leprosy, kung ano pang mga maduduming mga sugat dahil sa kanilang daily holy hour. Okay? She attributed sa kanyang mga vocations sa kanyang adoration. Si Venerable Archbishop Fulton Sheen, no? Nagsimula siyang mag-daily holy hour nung siya ay seminarian. Okay? Until he did it for 60 years without fail. No? Sabi niya, bakit successful ang kanyang mga preaching? Grabe ang kanyang followers, mga preaching, daming conversion, daming na-bless. Because before he goes to preaching, he spends 1 hour in the Blessed Sacrament. Kaya, ang mga pare na hindi nag-i-spend sa Blessed Sacrament, kahit anong talino pa, kahit ano ka masipag magbasa, pag walang power from the Holy Spirit kasi umaasa lang sa kanilang sariling walang prayer, walang mangyayari. No? So, ako, hindi naman ako matalino. Dami pang ang mga pintas sa akin sa mga comments na, ano ka ba? Paulit-ulit yung mga sabi mo, ang dami mo mga ang dami mo Ako actually, hindi ako matalino. Ang simple lang yung utak ko, kaya nga pinapasimple ko rin yung lecture ko para sa mga kagaya ko. Pero, hindi sa pagmamayabang, maraming nagpapasalamat ng mga conversion. Hindi ako ganun ka magaling magsalita. Yung aking mga ang aking vocabulary napaka-limited, no? Ina-attribute ko yan sa Blessed Sacrament, no? Sa power of the Holy Spirit. Pag sa atin lang galing, walang conversion. Okay. Sabi ni Venerable Fulton Sheen, isang beses lang si Lord humiling sa kanyang mga disipulo. Once lang. Doon sa Gethsemane. Sabi niya, hindi nyo ba kaya akong pakisamahan ng 1 oras lang? Could you not watch 1 hour with me? Di ba? Pinasabihan sila ni Pedro, James, at si John, tulog. No? So 1 hour to combat the evil one. 1 hour. Si Servant of God, Dorothy Day, ganun din. No? Spend many hours in the Blessed Sacrament. So dito siya nag-i-intercede para sa mga homeless, sa mga broken, sa mga mentally ill, people she loved. No? Si Mother Angelica, ito rin ang sikreto niya. Sa 1 hour siya mag-program sa TV, pero before that, 1 hour siyang extra 1 hour siyang spend sa Blessed Sacrament. Tapos may time na grabe yung mga challenges niya, no? Pinersecute siya ng isang bishop na trinreten siyang tanggalin kasi nainggit o ano ba? Kasi may sinabi yung isang bishop at saka sinabi niya on air na mali yung turo mo. Pinersecute siya, no? During the time sa kanyang difficulty, pinadalhan siya ni Pope John Paul II ng monstrance
to encourage her. No? Si Saint Faustina, no? Known as Helena Kowalska, no? Ang kanyang sekreto is the Blessed Sacrament. Adoration was her life. Yun ang buong buhay niya. Adoration sa Blessed Sacrament. Sabi niya, kahit isang oras sa harap ng Blessed Sacrament, kahit yung tinatawag na hindi mo na-feel, yung kinakaladkad mo na lang yung paa mo, pinipilit mo lang sarili mo, andyan, wala kang na-feel na magandang feelings dyan. Yung tinatawag na spiritual dryness. So kahit ganun pa, kahit isang oras na pinilit mo lang ang sarili mo, ito ay it is more dear to God, no? Than 100 years of worldly pleasures. So doon sa Blessed Sacrament, sinishare niya kay Jesus sa kanyang joy, umiiyak siya, mga problema niya, nilalahad niya, na-acknowledge niya yung kanyang weakness. She rests in Jesus, no? She asked for healing. She listened to the voice of Jesus. She thanked Jesus. Doon. At doon din siya humuhugot para tumulong sa iba. No? It was adoration that called her forth to go out and help others. No? Yun ang nag-empower sa kanya to share Jesus. So anong bunga ng kanyang adoration? Ang bunga ng kanyang adoration is the image of the Divine Mercy. No? So, as Saint Faustina's soul was united with Jesus, the fruit of her adoration was an image of the Divine Mercy. So, sabi ni Mother Teresa, kada isang oras in front of the Blessed Sacrament, it is recorded in heaven for eternity. No? Huwag mong ismulin na, ni-record yan. Recorded in heaven, yung kada punta mo, in all eternity. Ang sabi ni Saint Pope John Paul II, ang spiritual life ng ating family ay nagiging napagpapatibay. Ang spiritual life ng family natin, gusto mong yung mga anak mo mapupunta sa langit, yung asawa mo through holy hour. Okay? Yung revelation ni Jesus kay Blessed Dina Bilanger, na sabi niya, napaka-importante kay Jesus yung ating holy hour, yung Eucharistic adoration, na maraming mga kaluluwa na sana'y mapupunta na sa impyerno. Ibig sabihin, nasa bingit na ng impyerno itong mga sinners na ito. Pero dahil sa ating holy hour, ma-convert sila. No? Maliligtas sila. So, hindi mo alam kung sino itong mga taong to. So, ang laking tulong. Sabi ni Archbishop Fulton Sheen, the only time our Lord asked the apostles for anything was for an hour of companionship. Okay? So, every time you want to go to the Blessed Sacrament, isipin mo sa Bible yung kay Martha at saka kay Mary at saka yung sa Gethsemane na sinabihan niya, hindi niyo ba akong kayang pagtiisan ng isang oras? Samahan ng isang oras? No? Sabi ni St. Alphonsus Liguori, our Lord hears our prayers everywhere. Naririnig niya ang ating dasal kahit saan. Ngunit, magkaroon ng maraming grace at more effective if we are in front of the Blessed Sacrament. Sabi ni Father John Hardon, sabi niya, I strongly recommend that each one of us make a decision, make a resolution, no matter what the cost, kung ano man kahirap, basta to make a holy hour once a week. Kahit once a week lang. Hindi kailangan everyday. Pero kung kaya mong everyday, mas maganda, no? Pero make a decision, make a resolution, no matter what the cost.
no? To make to make a holy hour before the Blessed Sacrament once a week. Again, kung hindi nyo pa kaya ang isang oras, kahit 5 minutes, kahit 15 minutes, kahit 30 minutes. No? Sabi ni Saint John Don Bosco, do you want the Lord to give you many graces? Gusto mong bigyan ka ng maraming grasya ni Lord? Visit Him often. Gusto mo ng konting grace? Sige. Visit Him less also. Do you want the devil to attack you? No? So, visit the Lord less. Do you want the devil to stay away from you? Visit Jesus often. Okay? Sabi ni Saint Padre Pio, a holy hour in front of the Blessed Sacrament is worth more than 1,000 years of human glory. Nanalo ka man pagiging congressman, mga human glory, nanalo ka man sa triathlon, naging number 1 ka sa isang sport, sumikat ka, naging doctorate ka, kung ano pang mga human glory na yan. Hindi yan makompare sa isang oras in front of the Blessed Sacrament. Talo pa yan kung anong mga pinaghahandaan mo. No? Yung punta tayo kay Saint Jean Vianney. Nung inassign si Saint Jean Vianney sa France sa isang liblib na malayong lugar, yung Ars. Ang Ars lugar yan sa France, na napakaliit na baryo after ito ng French Revolution. Ang mga tao walang pakialam sa Diyos. Walang pananampalataya sa Diyos. Konting-konti na talaga mga tao, parang parang indifferent na. Parang halos wala nang pakialam sa religion. So, bago pa lang si Saint Jean Vianney, yun ang kanyang unang assignment. Walang nagsisimba. May nagsisimba siguro 1-2. So, anong ginawa ni Saint Jean Vianney? Inayos niya yung simbahan na napakaliit-liit. No? He spent hours in adoration. Yun ang ginawa niya. Dahan-dahan, yung mga bahay inuman, wala nang pupunta. Dumami ang nagsimba. No? He spent 16 hours a day in confession. No? So, anong lesson? Ang isang parish, pag centered sa Eucharist, it becomes alive. No? Lalo na pag ang mga pare spends time in Eucharistic adoration. So, yun nga lang, nakakalungkot. No? Yung ibang mga adoration chapel, neglected. Mas maganda pa ang mga bahay ng mga pare. Iba, ang ganda-ganda, pero ang bahay ng adoration, kawawa. No? At hindi rin nag-i-spend ng time doon. No? Mas marami pang time na spend sa internet at saka kung ano-ano. No? Pero as a parish centered on the Eucharist becomes alive. Okay. At saka kakalungkot yung ibang mga Eucharistic Blessed Sacrament Chapel, yung iba walang ilaw. No? Pinapatay paggabi. Kakalungkot. So, ang ginagawa ni Saint Jean Vianney, often after a day of, kahit pagod na siya sa whole day ministry niya, he would still go to the tabernacle and whisper, I love you, my God. Yun ang sinasabi niya sa Blessed Sacrament. I love you, my God, and my only desire is to love you until my last breath. No? So, ito yung napansin ng mga pilgrim. Libo-libo mga pilgrim pumupunta sa lugar ni Saint Jean Vianney. Kaya siya yung patron saint ng mga priest, di ba? Doon niya humuhugot ng lakas. Kasi masakitin si Saint Jean Vianney, payat-payat. No? Masakitin, pero kahit ang payat-payat niya, doon siya humuhugot ng lakas sa kanyang Eucharistic adoration.
At sa mga miracle na napansin na kay Saint Jean Vianney, maraming dahil sa kanyang pagkabanal, no? Sa pagmamahal niya sa Eucharist, sa Blessed Sacrament, maraming pinapakomunyon niya na gumagaling sa kanilang sakit. Okay? May isa pang bata na dying, marapit na mamatay, sumigla nung pina-receive niya ng Blessed Sacrament. Bakit nangyayari ito kay Saint Jean Vianney at hindi sa ibang mga simbahan sa mga pare? Mga maraming healing. Nagde-depend ito sa kung gaano ang pare ka-dedicated sa Blessed Sacrament. No? Ang lesson natin to, the Eucharist is Jesus. And Jesus is the divine physician. Kung grabe ang ating pagpapahalaga, lalo na ang ating pare, sa Holy Eucharist, maraming miracles. No? Ito yung mga words ni Saint Jean Vianney about the Eucharist. All the good works together, lahat ng mga good works cannot equal to the sacrifice of the Mass. No? When we are before the Blessed Sacrament, let us open our heart, our good God will open His. Next, sabi niya, if we really understood the Mass, we would die of joy. Next, there is nothing so great as the Eucharist. If God had something more precious, He would have given it to us. So ito yung pinaka-great gift niya, ang Eucharist, no? Not to go to communion is like dying of thirst beside a spring. Now, kung hindi ka talaga makakapunta sa Blessed Sacrament, pwede kang gumawa ng spiritual adoration. Kagaya ng ginagawa na spiritual communion. Diba? So, ito nire-recommend ni Saint Faustina, spiritual adoration. Kung hindi ka talaga, kung ano man ang rason, malayo, wala kang pera, may sakit ka, mga ganon, no? Pwede kang gumawa sa inyong bahay ng altar. No? We can do spiritual adoration anywhere, anytime, including setting up our own adoration chapel with a designated corner or chair. Kahit chair lang, no? Sa bahay natin at home. Okay? God bless us all. Okay. So, i-greet ko. Ay, babasahin ko pala muna dito yung may nakita akong chat. Kanina, may nag-chat. Sana ba yung chat? Yun, isa. Galing kay Brother Earl dyan. Dok, kasi po sa protestante parang pinapababa daw natin ang pagka-Diyos ni Christ sa tinapay. No, ano po ba ang pwedeng isagot sa ganyan? Okay. Actually, hindi natin pinapababa. Kasi ang tinapay ay hindi na yan tinapay, kundi si Jesus. Alalahanan natin na si Jesus ang tinawag siya sa Hebrew na, you are a priest forever in the order of Melchizedek. Sino ba si Melchizedek? Siya yung lumabas, misteryosong hari at pare na nag-bless binless niya si Abraham. Nung si Abraham ay galing nanalo sa pakikipaglaban sa 4 na hari, bigla itong lumitaw si Melchizedek, king from Salem. Yung Salem na yan, it is according sa mga biblical scholars, Jerusalem. No? So, anong binigay ni Melchizedek? Binigyan niya nag-offer si Melchizedek ng bread and wine. Mysterious, no? So, ito ay nagpupuntarya in the future na we will consume Jesus in the bread and wine. Okay? It is foreshadowing. So, biblical yan. Hindi yan natin gawa-gawa yung tinapay at saka wine na gusto lang natin maging tinapay. Kasi si Jesus is in the order of Melchizedek, a priest forever. So, anong binigay ni Melchizedek? Sa hanay ni Melchizedek, bread and wine. So,
Tatanggapin natin siya, ang kanyang laman at saka dugo sa pamamagitan ng tinapay at alak para hindi brutal, no? So, yun ang sagot, brother. Okay? So, i-greet ko lang ang Lectio Divina. Pwede bang maging spiritual adoration? Yes, pwede rin, sister. Pwede rin. Ay, ialay mo lang kay Lord, no? Lalo na kung hindi ka makapunta doon sa sa Blessed Sacrament. Okay. So, hello, sister or brother Catholic, brother Harry, hello, sis Laarn, brother Earl John, hello, sis Evelyn, sis Hazel, brother Elver, hello bro, sis Laila, brother Naven, sis Patricia, brother Ramel, brother Ray, sis Sarah, hello sis Del, brother Titus. Good evening sa inyong lahat. Thank you sa pagtiyaga. Extra points kay Lord. At sa mga nanonood sa Facebook. Thank you, brother. Mayroong nagtanong from sis Laila, what if, Doc, walang adoration yung church? So, kung walang adoration chapel, pwede ka doon sa loob mismo ng simbahan in front of the tabernacle. Pwede rin. Ganun. Okay? Sige. Pero pwede mo ring pwede mo ring masuggest kay Father na, Father, tulungan kita, tayo ng Blessed Sacrament. Yan, maganda rin. Okay? Bye! God bless! Bye-bye, everyone. Bye-bye.